So, ang unang gawin ng tao talaga ay sa buhay. Kaya tanggapin ang Espiritong Banal. Gawing driver sa buhay natin. Minsan kasi nag-iisip tayo ng kung ano-ano. Kung hindi sa anointed, kung hindi sa provided by the Holy Spirit, 100% failure ang tao. Take note yan. Kung ang ating mga desisyon, mga gustong mangyari sa buhay, kung hindi sa guided o anointed with the Holy Spirit, failure ang tao. Kung gusto nyo yung assurance, talagang kailangan natin yung Espiritu ng Diyos. Kasi yun siya ay karunungan, kapangyarihan, kakayanan. Okay? Ang Espiritu ng Diyos ay katotohanan. Okay? Kung nasa inyo ang katotohanan, bubuksan niya ang inyong mga pag-unawa. Kaya maganda ito. Kaya malakas ang pag-asa ninyo sa daigdig na ito. Lumalakas ang pag-asa natin. Kung titingnan natin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga apostol sa habili ni Kristo, pinuspos sila ng mga pagpapala. So ganoon lang pala eh. Kung tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, puspusin tayo ng mga pagpapala sa daigdig na ito. So kailangan nating maging masunurin. Okay? Sumusunod sa mga aral. Okay? Mahalaga po yan. Kasi sa pagsunod natin sa mga teaching, andun na yung kaalaman. Okay? Andun na yung mga kakayanan. Gusto mong manatili sa kapayapaan, wala sa daigdig na ito. Gusto niyo ba ng peace of mind? Alam niyo, narating ko yung peace of mind sa spiritual. Dati, pag nagmimisa ka lang, tapos na, parang ganun baga? Parang nagtrabaho ka lang, okay na. Hindi mo makamit yung totally peace of mind kung mahina tayo spiritually. Kaya kailangan mo ng personal devotion. Magkaiba yung nagmimisa ang pari, magkaiba yon. Magkaiba yung nagsisimba lang kayo, magkaiba yon. Magkaiba yung regular na meron kayong pananalangin at devotion sa Diyos. Magkaiba yon. Kasi doon lumalakas yung spiritualidad ng tao. Sa panahon na lumalakas yung spiritualidad ng tao, doon na yung kapayapaan. Kahit magulo ang daigdig, mapayapa ka pa rin. Kahit may pinagdaanan ka, mapayapa ka pa rin. So, yun ang bunga ng Espiritong Banal. Nasa spiritualidad po ang kapayapaan. Kaya ang sinumang nagpapatuloy, ito yung sabi ng sulat ni San Juan sa 1 John 3:6, ang nananatili sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Isa pa yan. Dapat maging aware tayo na ano ba ang dahilan kung bakit malungkot ang tao, problemado ang tao, magulo ang tao. Pagkakasala. Ano ba yung mga pagkakasala? Ang tao ay nagkasala sa isip, salita at gawa. Kung ayaw niyong alisin, limitahan niyo. Kasi siya nga ang kung baga siya talaga yung distractor, di ba? Na nasa iyo ng Espiritong Banal, yung kapayapaan, yung aura ng kagandahan, pero dahil may pumasok na hindi magandang kaisipan, panibago ay nawawala, di ba? So, isa yan sa mga dapat i-exercise ng tao para sumainyo ang kapayapaan at mga pagpapala ng Diyos ay malimitahan natin ang pagkakasala. Paano ba malimitahan natin ang pagkakasala? Hindi kayang gawin ng tao yan. Ano sabi ni Kristo? Kaya nga ang Espiritong Banal eh. Ang sabi ni Kristo, tanggapin ninyo ang Espiritong Banal kasi siya talagang kung may masamang pag-iisip sa isip mo, mayroong konsensya, di ba? Siya talaga ang gumagawa ng paraan para ma-realize ng tao, hindi yan maganda. Nakakasama yan, di ba? Meron tayong isang kaisipan sa pag-iisip natin. Ang masamang espiritu ay pumapasok sa isip ng tao. Ang good spirit, ang banal na espiritu, nananahan din yan sa tao. Kaya, dalawa. Ay mag-ingat kayo sa isa. Kasi yung isa ay iba yung pag-iisip niya, makadaigdig. Yung isa naman ay maka-Diyos magpakailanman. Kaya ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita. Okay? Hindi niya makakita o ni makilala niya ang Diyos. Yan, napakatindi yan. Sa panahon na nagpatuloy tayo sa pagkakasala, ay hindi natin makikilala maging ang Espiritu Santo. Okay? Malinaw na kung ang isang tao ay walang pananampalataya, so yon. Hindi maganda yung pag-iisip natin, yung bunga ng pag-iisip natin. Ang sinumang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa Kanya
ni hindi kumikilala sa Kanya. Sino ba yung hindi kumikilala sa Diyos? Ang diablo lang ha. Dapat tayong lahat ay kumikilala sa Diyos. Ang pananalig natin kay Jesus sa Diyos Ama sa Espiritu Santo ang lubusang nagpapahayag sa atin ng pag-unawa, ng karunungan, ng pananampalataya, ng kapangyarihan. Kaya mahalaga. Mahalaga talaga ang pananampalataya. So, yun ang sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol kasi nag-alinlangan pa rin sila. Akala nila magic yung ginagawa ni Kristo. Merong kakayanan ang Diyos sa anytime. Kapangyarihan ng Panginoon. Balikan natin yung Old Testament. In just a word, kayang gumawa ang Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon. Hindi yun magic, kakayanan yun ng Panginoon. Kaya niyang lumikha ng anumang bagay sa mundong ito. Kasi siya'y Diyos, makapangyarihan sa lahat. So, ganoon din po, mga kapatid. Walang mahirap, walang mabigat, walang sabi natin parang ang hirap na Lord. Wala. Sa tao lang yan, pag-iisip lang yan natin. At sa panahon na hinihingi natin ang patnubay, ang Espiritong Banal, ang kakayanan na maintindihan natin, doon na magsimula. Ay, easy lang pala ang buhay. Okay? Ginugulo lang tayo sa ating mga pag-iisip. Ganon lang pag ginugulo tayo sa ating mga pag-iisip. Di ba sabi naman niya ni na kung bakit pahirap ng pahirap ang pamumuhay natin ngayon kahit may pera, dahil pabago-bago ang pag-iisip natin. Ang Bible ay matagal na ito ha. Ang New Testament ay 2024. Meron pang Old Testament. Matagal na ito. Kaya dapat ito ang pinaka-teaching natin. Kasi sa panahon natin, ang daming teaching. Ang daming mga patutuo, ang daming mga aral na minsan yung aral na yon naging conflict sa pananampalataya sa mga sinusunod nating teaching mula pa ng sinaunang panahon. Kaya kung gusto nyo maging dalubhasa, yan, maganda yan. Gusto nyo bang maging expert? Maging eksperto sa buhay. Isa sa mga ginagawa ko ay hinihingi ko ang Espiritong Banal. Bago ako magsalita dito, hinihingi, Lord, bigyan mo ako ng pananalita, pag-unawa. Bigyan mo ako ng kakayanang makapagsalita. So, hinihingi kasi yun Kaya kung sa patuloy nyong hinihingi nyo ang banal na Espiritu para maunawaan ninyo ang lahat ng bagay. So, yun, exercise lang. Parang orasyon baga, pinapalakas natin ang pananampalataya. So, alam na natin, kaya isabuhay na lang natin ang pananampalataya. Gawing kapangyarihan, gawing kakayanan ang pananampalataya. At ipagkaloob yan ng Panginoon. Amen? Amen. Sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.